Sa dami kong nagamit guys na entry level po ngayon 2025, ito po yung 5 smartphone po na marirecommend ko sa inyo. 5 entry level po na meron pong sulit na specs. Overall na sulit na specs para po sa napakamurang presyo lang. Unahin ko na po dito guys sa pinaka best selling smartphone nga po sa mga entry level ngayon. Itong si Infinix Smart 10. Mahirap talunin ng specs niya guys, lalo nga po pagka nagsisale siya ng kulang 4,000 lang. Dahil naka 4256 agad yung makukuha nating version. Even nga po sa may display niya, naka-punch hole po siya na meron 120Hz sa refresh rate. Compare nga po sa ibang brand na meron teardrop notch pa. Even sa may camera niya, kahit naka 8 megapixel lang yung kanyang main camera, sinisigurado ko po sa inyo na magagandahan po kayo sa may quality ng kanyang camera. Compare nga po sa ibang brand na mataas lang po yung megapixel. Kung gusto niyo naman po ng malaking battery sa isang smartphone, isa lang po yung marirecommend ko sa inyo dito nga po sa mga entry level ngayon. Ito pong si Realme Note 70. Yan po ang meron pinakamalaking battery ngayon na meron 63 mAh siya battery. Pinakamalaki po sa lahat ng smartphone sa less than 5,000 po na presyo ngayon. Decent po yung kanyang performance. Same lang po yun guys si Infinix na meron nga po Unisoc na processor. Pero kapalit nga po ng malaking battery niya, itong si Realme guys, naka-teardrop notch lang po yung kanyang front selfie camera. Pero at least nga, malaki yung kanyang display at solid po yung kanyang design at mas solid po yung kanyang build quality compare po kay Infinix at Tecno. Nandiyan din po guys yung kakambal po ng Infinix Smart 10, syempre si Tecno Spark Go 2. Design pa lang po ng smartphone na to, pagkakamalan nyo na po siyang iPhone 16. Meron din po siyang 364GB na version. Para nga po sa may less than 3,000 pagka po nagsisale tayo. At napakaganda po ng smartphone na yan kung budget phone po yung hinahanap natin. Magandang Tecno Spark Go 2 kung balance specs ang hanap nyo sa isang entry level nga po na smartphone. Same nga po ng Infinix na magandang display, magandang camera, malaki ang storage, at decent po yung battery. I hope next year po guys yung mga base version po ng mga entry level po nila Infinix saka po nila Tecno sana po magkaroon na rin po ng mga at least 6,000 mAh siya battery. Dahil dito nga po sa mga entry level nagsisimula na nga po magtaasin yung mga battery po at naiiwan na lang po dyan yung mga base version po ng Infinix Smart 10 at po yung Tecno Spark Go 2. Kung malaking display naman po guys yung hanap nyo para po sa isang entry level na smartphone, wala na po kayo ibang marirecommend sa inyo, kundi ang Nubia B70 Max. Naka 6.9 inches po siya na display. Masyadong malaki to para sa isang entry level ngayon. Tapos samahan pa nga po ng malaking battery na meron 6,000 mAh siya battery with 120 watts nga po na display. Naka teardrop notch nga lang po siya guys. Pero kung malaking display nga po yung hanap natin, naka Nubia po yan guys. Dahil kung gusto nyo po na naka punch hole, makakakuha kayo sa ibang brand. Kaso hindi po malaki yung display nila. Unisoc din po guys yung kanyang processor. Same po nila Infinix, ni Tecno, saka po ni Realme. 50 megapixel po yung kanyang main camera. Naka 23 watts sa charger. Naka 6128 na version. At IP54 nga po na ratings. Bago ko po sabihin yung number 1 smartphone para sa akin sa mga entry level, ito po muna 5 smartphone po na honorable mention natin. I think guys may magugustuhan din po kayo dito. Unahin ko po dito sa may Nubia Music Pro na meron pong Bluetooth speaker sa may likod niya para lang po sa may 3.5 na presyo. Maganda rin po yung kanyang overall na specs. Ganon din po guys ang Tecno Spark 40C. Naka 6,000 mAh siya battery siya. Naka Helio G81 na pa na processor. At nagsisale nga rin po yan guys ng kulang 4,000 lang. Kasama rin syempre ang Infinix Smart 10 Plus na meron formang iPhone Air naman po na camera module. Malaki rin po yung kanyang battery na meron 6,000 mAh siya battery. Kung Oppo smartphone naman po yung gusto natin, isa lang po yung marirecommend ko sa inyo, si Oppo A5X. Kahit papano guys, para po sa may presyo niya na kulang 5,000 nga po pagka naka-sale, hindi na po masama yung specs na makukuha natin para po sa isang Oppo na smartphone. Dahil lang isang panlaban nga po ni Oppo A5X, malaki po yung kanyang battery, and yet mabilis din po yung kanyang charger. Si Galaxy A06 5G naman po guys, madalas din po siya nagsisale ng kulang 5,000 lang. Ang kagandahan po sa may smartphone na yan. Actually po guys, 8K po yung kanyang SRP. Pero pagka po nakasale siya, kulang 5K nga lang po. Actually nagsale pa nga po yan ng less than 4,000 lang. Grabe yan guys. Meron po siyang 4128 na version. At isa pang maganda sa kanya, naka 5G po yan guys. Hindi lang siya basta naka 5G. Malakas din po siya pang gaming. Compare nga po sa mga smartphone na to na mga binanggit natin na meron pa mga Unisoc na processor. At ang number 1 entry level nga po guys ang marirecommend ko sa inyo. Syempre wala nang iba kundi ang Galaxy A07 4G. Dahil madalas nga rin po siya mag-sale ngayon guys ng kulang 4,000 lang.
or kulang 5,000 po sa mataas na version. Naka-Helio G99 po yung kanyang processor agad guys. Yan po ang pinakamalakas na makukuha natin kung 4G smartphone lang po yung makukuha natin ngayon guys. Compare nga po sa mga naka-Unisoc na processor po nila Infinix, nila Tecno, nila Realme, saka po ng mga ibang smartphone pa sa ibang brand. Pero dito po kay Samsung, Helio G99 po yung makukuha natin. Dito nga po sa entry level na smartphone nila ngayon. Magandang backup phone po guys ang smartphone nilang Samsung na yan guys. Dahil nga po sa magandang software at magatagal po na Android update. Kaya kahit po merong malalaking mga storage po sa ibang smartphone brands at meron po mga malalaking display, si Samsung pa rin po guys yung ginawa ko number 1. Dahil alam ko po marami sa inyo na ang gusto pa rin po sa isang smartphone na syempre yung meron pong magandang build quality, yung trusted na po natin ng matagal at syempre yung subok na. Para sa inyo guys, alin po sa mga entry level na mga binanggit ko o baka sakaling meron po kabang hindi nabanggit pa, i-comment nyo lang po sa may comment section. Yung sa tingin nyo po, number 1 entry level para po sa inyo. At lahat po ng smartphone yan guys, naglalagay po ako ng link kung gusto nyo nga pong umorder na yan. Palike na lang po guys yung video natin. Thanks for watching.